Umagang ito sa unang linggo ng ating bagong buwan ng Disyembre, sama din ang pagkakataon sa aming mga makakapiling sa ating bahay-sambahan. Welcome, sabi nga po, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po ng mga awitin na ating naipahayag. Patuloy ang pamamanik ni Pastor, kahit po pwede ko sabihin na hindi na sila mga bagong kapatiran sa iba't ibang dako. No? Dahil patuloy kayo naming nagiging kabahagi tuwing araw ng linggo sa mga kaparaanan po, no, na aming pinatutupad sa teknolohiya na ito na nararating po namin kayo through Zoom and FB Live. And ganoon na rin po sa inyong time zone, sa pagtangkilik niyo po sa aming YouTube channel, no? We hope naroon po ang mga karagdagang kaalaman po ninyo pang espiritual. No? Yun po ang aming laging hangarin. Hindi po kami gumagampan or nagpapatupad ng mga kaparaanan para po sa aming sariling kapakanan. Naisin po una ng ministeryo pong ito na maliban sa maiparating sa inyo ang lagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang kanyang tagubilin sa kanyang mga salita, ang katotohanan ng kanyang Biblia, na naisin din po niya, no, tulad ng mensahe ko last Sunday, nag-uugnay-ugnay po ito, na atin po itong hindi lamang pinananampalatayaan, but ito po'y ating naisa sa pamuhay. Kasi that's the big difference po when you just know something, but you don't apply it in your lives. Medyo andun po yung sayang na pagkakataon. No? So today, ongoing po tayo sa ating bagong tema. And so sa mga kapatiran, it's our first Sunday. Andyan po ang ating worship team. And nag-rejoinder po sila, no, sa ating anniversary songs. And I hope muli kayong napagpala sa kanilang pinagpagalan ng 2 months ago. And then, ni-rejoinder namin ngayon po. Kagabi, while we are here, nagpa-practice, parang saglit lang nilang ginawa eh. No? Ang bilis ng practice kagabi. Pero for the past 2 years, yun nga, yung puso na 2 months, yung puso po na pinaghandaan ang mga awitin na yon kanina. So I hope mananatili po ito, yung mga katotohanan ng mga inawit natin. Kasi kahit po sa mga awitin, kahit sa nagpasimula nating panalangin kanina, pagbasa ng ating pong scripture readings, andun po yung mga nais namin na makapukaw po ng ating mga puso. There's the term, the power of the Word of God, yung rema, no, naramdaman ninyo ang mga katotohanan na yon. And ngayong umaga, sige nga po, sa kasama ng aking pagbati, pakitanong ang mga kasama sa bahay, pamilya, mga mahal sa buhay. And kahit po yung tayong naririto sa ating bahay-sambahan, pakitanong ang mga katabi natin, kasama natin ngayong umaga. Anong kinawiwilihan mo sa buhay sa umagang ito? Yan. Ano ang kinawiwilihan nyo? Sabi nga nung mga kapatid kagabi, si Pastor, napakadaming mga Tagalog words na, lalo na yung word na bibero. Taka sila kagabi sa akin, bakit ko nababanggit yung bibero? But in English, it's of course bib, in short. No, bib. Taka sila bibero. But anyway, mahilig si Pastor sa word study no? And hoping sa edad kong ito ay patuloy, yung mga words na yun ay naaalala, magagamit. So why will I be asking the word, ano inyong, the sentence itself, ano inyong kinawiwilihan sa umagang ito? Well, 2 things po, no, ang nais kong gamitin. And sa mga nakakapanood sa amin, nag-aaral, ito po yung mga tamang kaparaanan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, no?
Hindi po kami dito basta bla 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 bla. We always relate. Yung aking pinapaunawa. Kami po na mga tagapangalaga nyo rito, lalo na po sa inyong pastor, na hindi ko po para ipagmalaki, but I boast of the Lord sa kanyang naging kaparaanan kung paano niya ako hinubog. But again, I always maximize po the truth of the Word. When I stand here, always, pansinin niyo po yun, I would relate the truth of the Bible sa ating mga buhay-buhay. Kasi ang paggamit po ng Biblia, meron niyang aspeto, no? As always, lagi kong binabanggit sa inyo, parang gamot yan, no? Na may tamang paggagamitan. No? Kung masakit ang ulo mo, so gamot ng pangsakit ng ulo ang dapat mong inumin. Hindi yung gamot na para sa sakit ng tiyan. Hindi yun iepekto. Okay? And that is the concept of homiletics. When I say homiletics, sa pag-aaral ng mga talagang hindi pastor-pastoran, no, you know how to communicate the Word of God properly. No? Para maiugnay. So, as of this morning, ganyan ang pastor, ina-assess ko, may baguhan sa mga nanonood, kung kayo nagsasaliksik, etc. Wala ibang hangarin kami kung hindi maiparating sa inyo. Yung communicate to you the truth of the Word of God. No? Sa inyong, again, antas or level of faith. Yan, yung inyong antas ng pananampalataya. So, sa mga matatanda na sa faith, I hope, ngayong umaga, mapapaalalahanan tayo, hindi tayo yung mga makukontento lamang dahil matanda na tayo sa pananampalataya. Yun ang mga baguhan naman na maiinit pa sa pananampalataya ngayong umaga, ganun din, mapanatili nyo yung init ninyo, no, ng pananampalataya sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo, na patuloy na habang inaantabayan na natin ang mga pangyayari, and mind you, as of now, standstill ang nangyayari, no, sa Israel, sa Iran, and worldwide, updates. Yung ibang ministeryo, wala, puro ganun at ganun lang ang kanilang mga naisin. Sabi ko last Sunday, but ngayong umaga, titignan natin, what is the very word Pastor has used this morning, yung kinawiwilihan natin sa buhay. So, there's that typical mga words na pwedeng sabihin synonyms, no? Para bang nagkakapare-pareho sila, pero pag i-define natin yon sa Tagalog, mas mararamdaman natin sa sarili nating wika. So, I hope ngayong umaga, kahit sa bisita namin, madadagdagan po namin kayo ng kaalamang pang-espiritual. Hindi po para ipilit sa inyo, ayan, kahit sa mga nanonood sa amin, we just hope makagampan kami. No? At again and again, ano ang aming pangunahing hangarin? Siyempre, maluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong mapatatag sa inyong mga antas nga po ng pananampalataya. Kung matatanda naman, patuloy tayong mapaalalahanan sa mga dapat pa, sa mga baguhan, mas lumalim kayo, mas lumago kayo sa inyong pananalig, pananampalataya sa Panginoon. So, I go back now dun sa aking pong main verse. Yan, Sister Jane, as you are always there helping out, Pastor, sa mga posting natin, I would really prefer yung ineko ng Panginoon sa Matthew 26:39. But I would be using, ayan, ang Psalms 40 na binasa kanina ng isang kapwa ko lingkod, no? I'm really touched na narito po ang kanyang mag-anak sa ating ministeryo after what have transpired through the years. And nagpapatuloy tayong maglingkod sa iba't ibang gampanin.
Sa isang katotohanan ng binasa kanina, yung verse 5 muna ng Psalms 40, please na lang po, assignment, please again, reread na lang sa inyong mga tahanan, ang Psalms 40, 1 to 10. But I go excerpts na lang po in verse 5. Sabi dito, many, O Lord, my God, are, sabi nga dyan, thy wonderful works, which, sabi nga, thou hast done, and thy thoughts, which are to us ward, they what? Sabi nga, ganda, cannot be reckoned, ano po? Up, in order unto thee, if I would, again, declared and speak of them, they are more than can be numbered. Ano muna ang ating mga puso ngayong umaga? Kaya niyo pa bang bilangin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay ngayong umaga? Liban na lang talagang ganun kayong hinirang niya na walang pagpapahalaga sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hininga lang po natin mismo ngayong umaga ay isang napakahalagang katotohanan. Dahil the other day, this week, si Pastor is on my personal schedule. Nadaanan ko dyan sa Nissan area. No? Dahil yung mga tinaguriang mga, pwede natin sabihin, ayoko naman sila i-term na aksidente siguro eh. Again, isang malaking SUV, isang motorsiklo nakasiksik dun sa SUV, tapos nakabulag tayong yung rider, no? Hindi gumagalaw. So nadaanan ko lang po 'yon kasi traffic talaga and may nag-aasikaso naman. Siyempre hindi yung pwedeng galawin pag nakabulagta. Gustuhin man natin tumulong, meron nang nandoon, nag-iintay lang nung rescuer, yung ambulansya. So, wala akong update kung yun ay nabuhay or natuluyan. Ang buhay nga po ay isang aspeto na napakahalaga, kaya doon ko kayo laging pinaalalahanan . Kaya ngayong umaga, ang katanungan ko, ano ang inyong kinawiwilihan pa sa buhay na ito? No? Mga rangya pa ba sa mundong ito? Mga bagay-bagay pa ba sa mundong ito? Mga walang kabuluhan na aspeto ng mundong ito. And hindi ko po alisin. Ngayong Disyembre, siyempre mga kaabalahan ng karamihan, kahit Christians. Well, we go through our reunions, etc., our loved ones. But again, the concept, yung prioridad na meron tayo dapat sa puso natin, and yun nga po Here in verse 8, let me just have this word, prophetically speaking. The writer of Psalms 40, backgrounder, para may idea kayo, had this in his heart, his prayer in verse 1, yan, yung kanyang pagpapahayag. But literally, nung nagpa-prophesy, nagpi-prayer yung writer na ito, which is of course si David, naging prophetical ito. At yung verse 8, yan po ay ginamit ng Panginoon sa Bagong Tipan. Kaya dapat ganun ang pag-aaral, nakaugnay. Hindi ka puro lumang tipan. Pag puro ka lumang tipan, kulto ka. Well, kanina nagtatawanan kami dyan sa likod kasi there's nothing wrong of the word kulto. Tandaan nyo yan, again, i-re-emphasize ko ito. Dati kasi may nagtanong din sa akin, dating asawa ng isa nating kapatiran, ano yung meaning ng cult or kulto. Declare ko lang, ihabol ko lang, part ng aking illustration. The word cult means worship, actually. As of this morning, we are all kulto here this morning. Nagkukulto tayo ngayong umaga kasi nagwo-worship tayo. The big difference lang ng ating kulto is we worship the true and living God.
than the Satanist, yun talaga napupunta natin yung negative concept ng word na kulto doon sa mga hindi totoo ang kanilang sinasambang Diyos. Nakukuha nyo ang proper definition ng word na cult. Kaya nga, nagsagsag yan, magkaroon ng mga grupo-grupo, kung ano-ano ang mga kanilang ginagawang paraan, at that the big difference now, even yung the way sa Book of Acts ng Christians, they were called cult. No? Kasi they have a form of worship regarding our Lord Jesus Christ. And sa mga ng ating kapanahunan, negative lang yung word na kulto. But partly, it defines kung ano yung iyong sinasamba. No? Totoo ba yung Diyos na sinasamba mo? Totoo ba yung Diyos na kinawiwilihan mo? No? Yun yung concept nun. Hindi yun yung idea na negative lang tayo kagad. So, again, as I go back, bakit ginagamit ito ni Pastor na mga paalaala, karagdagan sa ating mga spiritual na kaalaman? At rest assured, sinasabi nga namin yan Hindi po kami dito yung, nag-aaral kasi po ako, hindi kami dito yung yung chapsoy ang mensahe, kinopya sa internet. We define yung truth ng Bible sa ating mga buhay-buhay. No? So I stand before you here, I'm using yung truth ng Bible sa buhay ni Pastor. Hindi ako gagamit ng iba para manira, para, mang-prejudge, mang-condemn ng ibang mga pangyayari, paraan. Nire-relate po lagi ni Pastor at ng mga tumatayo dito sa pulpito na ito, ng mga tagapangalaga natin, yung epekto ng katotohanan ng salita ng Diyos sa amin pong mga buhay. And even last Sunday, I thank the Lord sa mga nagkaroon ng concern kay Pastor, nagparating ng mga kanilang thank you for your prayers. I have this verse 5. I had so many experiences with our Savior already. And hanggang sa oras na ito, I stand before you dahil, alam nyo, the past week, alam nyo naman yung pinagdaanan namin and yung kapaguran ni Pastor, one-man band ako, driver, bodyguard, helper, lahat. Yayo, gumikilos si Pastor sa lahat ng aspetong kaya ko. And paano ko nakakayanan pa po ba ang mga bagay-bagay na yun? Last Sunday, kung sinabi ko, nandun kasi yung pagnanais ko na maghari kasama ang ating bagong tema, today, I stand before you. Kinawiwilihan ko na sa takdang panahon, ako po ay kasama ng Diyos na, pagsabi sa katabi, kinawiwilihan ko na sa takdang panahon, kasama ko ang Diyos, maghahari. Kasi uso ang Kapaskuhan ngayon, di ba? May 3 hari na naman daw. Pero actually, walang katotohanan yun. Ano po? And I hope we have this God omnipotent that reigneth sa takdang panahon. As we are celebrating po our anniversary, the whole month already, that is our theme, Revelations 19:6. Ini-echo lang po ni Pastor. Para maiugnay ko sa mensahe. Kasi ano man yung pinapahayag ko po ngayong umaga, pinapakita ko po yung halaga ng ating tema na wala na tayong ibang kawiwilihan sa buhay na ito kung hindi makapiling natin yung ating tagapagligtas, first level, higher level, Panginoon, and third level, sa takdang panahon na makakasama natin siya sa isang buhay na walang hanggan. Kasi tandaan niyo po ito, even us now, again, paulit-ulit si Pastor, sa mga baguhan, possibly hindi niyo ito masyadong pinapalagahan, we are in the church age already. Yung last days, no? Kung hindi kayo
Baka kayo ay Hebrew 6 pa lang hanggang ngayon, puro salvation lang ang mga kaalaman, puro blessing, blessing. Kami po dito ay nagpapaalaala sa halaga na ng panahon. Per the Bible speaks 2,000 years, 6,000 years na. Iniintay na lang po natin yung Great Tribulation and then yung Millennial Kingdom. No? Sa marurunong po ng tinatawag na eschatology. Hindi ito na ituturo sa iba eh. No? Puro ang tinuturo sa iba, ganito, pasarap, ng tenga, yung itching ears ninyo, yung gusto nyo lang marinig, yung ganyan, yung pinapangakuan kayo. Hindi po ganun ang pag-aaral ng Biblia. Ang pag-aaral po ng Biblia ay pinapaalam po ng Diyos ang kanyang naisin, ano din ang kanyang dapat kinawiwilihan sa kanyang mga iniligtas. Ano po? Synonyms yan, nagkakasugnay yung mga yan. Pero papakita ko yung halaga ng words mamaya. Then, here, pansinin nyo lang napakahalaga kung titignan nyo talaga po, no? Yung application. Lagi naman yan, sinasabi na ni Pastor sa inyo I stand here, hindi ako yung para mag-bla-bla lang. Pinapaunawa ko sa inyo, yung sinasabi ko, ito yon. Just like, what is the concept now? Yung word na hermeneutics, no? Yung word na hermeneutics, may 3 elements yun. When you read a verse or a chapter or a book of the Bible, what? You observe. You observe. Para kanino to? Di ba? You observe. Para ba to sa mga Hudyo lang? Para ba ito sa iglesia? O, you observe. And then, spiritually, para ba sa iyo to? Kinakausap ka ba ng Word of God? Depende yun Then, you interpret it as is. At lagi ako nagpapatawa kahit sa mga bisita namin ngayong umaga. Di ba? Huwag niyo aangkinin na kayo si Judas. Gusto niyo ba aangkinin kayo si Judas? Hindi, siyempre, di ba? Hindi, di ba? So yung mga, alam nyo, hindi nyo dapat angkinin doon, pero marami umaangkin na siya yun, ganun. Kaya nga ibang relihiyon, nagkaroon ng ganung relihiyon, inangkin niya na yung sa Deuteronomy 18, dapat yun, Panginoong Jesucristo yun, pero inangkin yun ng isang kinikilala nila ngayon, malaking relihiyon yun. No? So, marami ng ganyan umaangkin na hindi dapat. So, again, put sense in your minds, no? Na yung kung sino yun karakter na yun sa Bible. Pero kung anong spiritual lesson makikita mo doon, interpret mo, ito pala yung ginawa niya, mali pala. Okay? So, ano yung meaning nun? Huwag mo yung gagawin. No? The do's and don'ts. The promises are there. The rewards are there. Pero yung concept, tingnan ninyo. Ano po? Yung tamang paggamit. And then, after interpreting it, sa dapat, apply it sa ating mga buhay. Aba? That basic lang po yan. Hindi kayo dapat paikutin ng mga mangangaral. You have your Bible, you have accepted the Lord, you have the guidance of the Holy Ghost, John 14 to John 16. 1 Corinthians 2:16, you have now the mind of Christ. Liban na lang, ano pang mga utak natin ngayong umaga, di ba? And, siyempre, anong hangad ni Pastor? Siyempre, ministry ito, lalo na sa bisita namin. Ang ministry po namin na kinabibilangan, and mamaya mag-update kami, naimbitahan kayo ng inyong kaibigan, kasamahan. We thank the Lord. Today, as per 2 Corinthians, we term it, this is the day na I hope madadagdagan po kayo ng kaalaman pang spiritual na possibly, I do not know kung ano ang inyong spiritual level ngayon. No? So, we pray, yun yung hangarin ng ni Lord na mag-spiritually grow tayo sa Kanya habang inaantay natin siya. So, we're doing this po for that concept. Pansinin ninyo, anong isang magandang puso? Yan, si Pastor nga, pagod, etc. And even Thursday night, Pastor Rico, alam ko yung nadama mo yan yung nahihilo ka na.
And kahit Sister Michelle, pinagtimpla ako bigla ng tea. Kasi talagang bigla akong, yung nararamdaman ko dati na sa kapaguran, tapos napasarap ako ng kain, yung hindi ako sanay na ng ganun kumain ng na para akong nabulsog, no? Yung term nila, nabulsog. And iba. And again, verse 1, I just prayed unto the Lord. And sayang nga, wala si Brother Purdy ngayong umaga, no? Prayer, verse 1, napakahalaga po, Psalms 40. Many wonders God can do to us. Done deal yun mga promises na yun. The issue here is this one. Ano yung meron tong writer sa verse 8? Ano yung meron si Haring David nung panahon niya na pwede rin nating maging katangian? Yan po yung mga pwedeng mai-apply sa panahon natin. Pero siyempre, ito yung kapanahonan ni David, ito yung mga naging karanasan niya, ang dami niya napatunayan na ginawa ng Diyos sa kanya, no? And ito yung ineko ng Panginoon sa Matthew 26, verse 39. Tingnan natin yung isang prayer ng Panginoong Jesucristo kasi mamaya magsasalo tayo ng ating tinaguriang banal na hapunan. This is our first Sunday of the month. So sa mga tahanan, paki-prepare nyo na po ang inyong mga elements, no? Whatever you have there, bread or what, or biscuit, or coffee or water, hindi po nagiging dugo ni Kristo, yung juice or katawan ni Kristo. We know all about it. No? In verse 39, look at this kind of prayer that the Lord have. Let me just use lang po. Here, speaks of, after the Lord's Supper, so patapos niyang ipatupad yung pagsasalo nila, andun na sila sa Garden of Gethsemane. Sabi niya sa verse 39, and he went a little farther and did fell on his face and prayed. Try to see. Verse 1 ng Psalms 40, pray. And here, the Lord himself prayed. Okay? Can you see that? Are you really reading your Bible? Kasi kung hindi niyo yan binabasa, hindi niyo yan ma-observe. Hindi nyo yan mapapansin. No? And prayed. And ano sabi niya? Saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Pero ano yung other word niyang dinagdag? Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. In Psalms 40, balikan lang natin po yung verse 8. Ano po yung pahayag dito? I delight to do thy will, O my God. Yes, thy law is within my heart. This is the prophetical prayer of David in his time of death. This is our Lord's prayer to the Father. Try to see that, no? So, nire-relate ko yan. Hindi ako dito para point 1, point 2, point 3, point 4. Hindi ako ganun magmensahe. No, sa bisita namin. Pero next time around, bahala po kayo kung madadagdagan namin nga kayo ng kaalaman. Yung mga nanonood sa amin. Ano po? These are spiritual truths na dapat idagdag sa ating kaalaman. A pastor should not be here entertaining, pasayaw-sayaw, ano-ano. No. Yun lang nga, pasensya na. I'll have a breaker lang, medyo seryoso na. Make sure lang that your pastor is telling the truth, di ba? Just like, as of this time, sasabihin ko, huwag kayong babalik dito, sisters, na dahil gwapo ang pastor dito, ha? Wag yun. Wag. Hindi yun accepted ni Lord. Diba? You're here because of the Lord. Naimbitahan kayo ni Sister Rosalie. And try to see my Hans, I'm married, kaya talagang, pero yung truth na yun, na
yung pastor doon ay gwapo. Di ba? Agreeable ba lahat? Parang hindi. Kasi yung word na agreeable, mamaya gagamitin ko yun eh. Nagpiprelude ako doon sa mga outline ng utak ko ngayong umaga at puso. No? Bakit ko sinabing agreeable? Well, let me now relate the word delight. Kaya nga, kung Englishin ko yung word na kinawiwilihan, what is your delight this morning? Pastor, ano yung deeper meaning ba ng word na delight? So maraming idea yan. Kahit magtingin kayo ng letter G ninyo, ayoko siyang i-promote eh. No? Pero pag nandun na si Brother JC, nagtatrabaho, ipopromote ko na yan. Yung letter G na yun, pag tinype mo, lalabas eh. Di ba? Mga meaning. But here, sabi dito, delight means extremely pleased, as per English, ano yan. Sa Tagalog, mas pinili ko yung word na kawili-wili or kinawiwilihan. Extremely pleased. And sabi diyan, excited. Yan. Ano yung, titingnan natin ano yung idea na ito? Extremely pleased and excited. Ano ang kanyang, sa isang individual, ano yung aspeto na yon? Yan daw po ay yung iyong feelings, yung damdamin. Yan. No? Here, also, as an adjective, it is a feeling or tinatawag na concept ng having great pleasure. Diba? Kaya nga minsan, pag nakakagawa tayo ng isang bagay at pasasalamatan ka, anong nire-reply natin typically, di ba? It's my pleasure. Di ba? Can you please pass the rice? Sabi nga ng aking bunso. It's a pleasure. Yung mga may ethics kunyari. Ano? May mga ethics kunyari. But, syempre, yung idea is there. It is a feeling that you are, sa Tatagalogin natin, on the other part, here, ang sabi dito, ng mga Tagalog words na iba, kinaluluguran mo, yan, kinasisiyahan mo, kinaliligaya mo, and the other word there is sa Tagalog dictionary, yung ginugusto mo. So, maraming words na pwedeng gamitin. Pero I preferred yung word na kinawiwilihan. No? Kasi, doon sa word na kinawiwilihan, nandun na yung impact ng pangkalahatan. No? Pag sinabi mo kinawiwilihan mo, no? Siyempre, pupunta ako doon sa aspeto ng word na extreme. Extreme siya na. Siya na yung pinaka. Okay? Now, let me now, although susunod sila mamaya, have my apo. As of this time, kinawiwilihan namin siya sa bahay. Di ba? Bibigay siya ng pure joy. Yan, nakita niyo yung posting ni Sister Michelle the other day. So, ang pastor should be relating on myself. Hindi ako para... Yung ibang pastor kasi, naninira ng mga member, naninira ng mga kung ano. On that concept po, no? But yung truth, pinipresent namin, yung buhay namin. Para ang members, kilala nyo ang inyong pastor. Matthew 7, no? You should really see their fruit, the fruit of your mga matatawag na pinagkakatiwalaan ng inyong mga pang-espiritual na buhay. Hindi yung concept na sali-sali lang, gaya-gaya, putumaya. No. Nakataya dito mga kaluluwa natin. And kahit sa bisita namin ngayong umaga, can you look at your pastor sa eye ko, di ba? Yung eye na yan na tinitignan ko, yan ang soul ninyo. Nakataya yan, mga anak, mga kapatid. Kung saan paroroon yan sa takdang panahon. I always challenge yung mga baguhan namin nakikilala. Alam na nila yung term ni pastor na yan. Yan yung may eternal life someday.
na yung soul na yan. No? And yun yung kaligtasang tinamasa natin sa Panginoon. Kaya nga, laging nag-encourage si Pastor, yung kahalagahan ng ating mga buhay, besides sa buhay na walang hanggan, dinefine ko na yun yung anniversary natin, that we will reign with our omnipotent God sa takdang panahon. Hindi lang kaligtasan na usapan dito. Kasi yung issue nila dito, yun lang. But many are the wondrous works. And ano pa nga po, yun pa may gagawin pa siya sa atin pagparoon natin sa kanyang presensya sa takdang panahon. Hindi lang yung dito na ginagawa niya ngayon. Hindi na nga natin mabilang dito eh. Di ba? What more yung gagawin pa niya sa atin doon sa buhay na walang hanggan? I believe so. Andun yung katotohanan ng pwedeng sabihin natin, Lord, it will be my pleasure someday, no, na makakapiling ka. Siguro nga, ngayong panahon ng eleksyon, masaya na kayo, may mga makakapiling kayong matataas na politiko, etc. Si Pastor, I'm done with that already. Alam niyo naman yun, di ba? Kung you have seen my Facebook, sino-sino mga matataas na tao ang kasalamuha ko. Pero, worldly, pleasure. But I have this God that I serve. I have this God that is omnipotent. I have this God that will reign sa takdang panahon. And walang issue. So, bakit kaya napakalaga kay Pastor na gamitin ang idea ng delight? Okay. Here goes the word, the deeper meaning of delight. Besides the word desire, okay? Synonym niya, desire. Ang deeper meaning niya is what? There is this choice. Choice. No? Bakit? In 2 Samuel 12, nang magkasala si David, sample lang to wag na si Eva Tadan Madalas ko na ginagamit Sa sample lang ko lang kayo. Kasi, si Eva Adan, balikan natin sa Garden of Eden. Kompleto, package deal, di ba? Binigay ni Lord sa kanila. Pero alam natin, mas pinili nila kasi doon nga yung free will Hanggang ngayon, dala natin yung free will na yan Kasi hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi tayo ginawang AI. No, hindi tayo ginawang AI. Binigyan tayong free will. Pero ang pinili nila Eva at Adan, alam na natin kung ano. The pleasant thing in their eyes. Ano yon? The lust of the eye. Nang sila ay linlangin ng dyablo, kainin nyo yan, magiging Diyos kayo. There was that choice. Pansinin nyo ang mankind. Likewise, talon tayo, Israel, etc. Wag na yon. Punta muna tayo kay David. There was the choice na binanggit ng Panginoon in 2 Samuel 12. Sabi ni Lord, kung hiniling mo lang sa akin, di ba binigyan na kita ng ganitong kaharian, etc., etc. Puntahan lang natin saglit napakaganda kasi nito para makompleto ko yung idea sa inyo ngayong umaga, anong mga hiling ninyo sa Kapaskuhan? Sige. Mami, ready nyo na yung mga pangregalo natin sa mga dapat ipangregalo 2 Samuel 12. Here goes, sabi niya kay Samuel, ni Nathan, through Nathan syempre kinausap ng Diyos si David through Nathan. Sabi niya diyan, verse 8, I gave thee thy master's house, yung trono ni Saul, and thy master's wives unto thy bosom. Nung panahon na yon, pwede yung yung mga concubines, pwede yon. Kasi wala pa yung defined doctrine ng church na one wife lang. Nung time na yon sa Old Testament, ongoing pa yung go forth and multiple. Kaya sa Old Testament,
inaalaw pa. Okay? Ha? Ang mga may concubines, may mga ganon. Pero sa New Testament, defined na yon. Kaya dapat pinag-aaralan yan eh. Hindi pwedeng gamitin. Kaya isang sample ko sa inyo eh. Sa lumang tipan, lamang ang pare. Pero sa bagong tipan, yan karagdagan sa mga bisita namin, saka nanonood. Basahin niyo po Ephesians 4:11. Kung may pari pa sa iglesia, wala na po. Ano na yung Ephesians 4:11? Sino na mga mag-aalaga sa iglesia ng Panginoon? The apostles, the evangelists, the teachers, the prophets, literal prophets, no? Yung mga prophetic lang po, and then the pastors. May pare pa po ba? Wala na pong pare. Kaya nga nagtataka ako eh. Pasensya na po sa mga sakaling nanonood na naniniwala pa sa mga pare. Here, again, verse 8. I anointed thee king over Israel, ginawa siyang hari, and I delivered thee out of the hand of Saul, nung siya inuusig, and etc., and gave thee the house of Israel and of Judah, and that had been, and sabi niya dito, ang galing no sa salita ng Panginoon, no? Lagay nga sa puso ninyo ngayong umaga. Na-recall nyo, ano yung mga ginawa na ni Lord sa inyo? O, sige, ngayon, dagdag natin to. And if, kita nyo may tanong ang Diyos, and if that had been too little, kulang pa ba? Kulang pa? Kulang pa ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin ngayong umaga? I would moreover have given unto thee such and such things. Bakit mo pinakialaman si Bathsheba? Di ba? Grabe, no? It's a choice. Likewise, sa Acts 5, alam niyo yung kasalanan ng mag-asawa? Yung linlangin nila ang Holy Spirit. Ma'am Ningning, paborito mong time to. Linlangin nung mag-asawa yung kanilang pinagbentahan ng bahay nila, lupa. Ako, natouch ako kahapon eh. Yung isang brethren, alam niyo yung pangalawang work niya, kaya pa rin niya ibigay yung tithes ng pangalawang work niya. Bibihira na yung ganun ngayon eh, na kayang ibigay pa rin yung tithes ng kanyang pangalawang work. Nagpupuyat yun, papagod. Pero hindi ako doon nakatingin sa tithes niya eh. For God's glory, kaya na niyang ibigay yung time, talent, yung treasure, hindi na nga yun eh. Pero kaya sabi ko doon sa posting ko, napansin niyo yung posting ko, grabe ka na anak. Diba? Baka lumagpas ka na ng langit. O kaya naman, pansinin niyo, choice yun. Nung siya'y, hindi ko alisin yun. Nung siya'y DA ko, dun, yung kwartong yan ng witness, nung siya'y DA ko, nung panahon na yun, I pray, nakita niyo yun, nag-choice siya eh. Parang yung parable of the prodigal son, nag-choice siya eh, di ba? Ngayon, anytime, tatawagin siya ata siya sa Google eh. O, sige, di ba? Napopromote siya, napopromote. It's a choice. The word delight means a choice. Ano yung kawiwilihan? Kamunduhan ba? O ang Diyos? Yun lang yun eh. That's why I'm using this word now, delight. What's your delight in life this morning? Here, the Lord died for us on the cross of Calvary. Yan, mag-breaking of the bread po tayo. It was a choice of God to save mankind. Paano kaya kung pinili lang ng Diyos, kinawilihan lang niya, bahala kayo, pumalpak kayo eh. Asan tayo sa umagang ito? Asan ang mga buhay natin ngayong umaga na nagtatamasa ng kanyang biyaya? When again, dami ng pag-aaral about grace of God, it's undeserved favor, etc., etc. But this morning, try to assess po, before we partake of the elements, kahit sa bisita namin,
We don't impose, pero you want to join us, it's okay, ha? Although, sabi naman feedback ni Sister Rosalie sa akin, mga brethren na daw po yata. Kayo, no? I'm not just sure. Siyempre, we give due respect. But this is our faith. We partake ang first Sunday to remind us, may bagong buwan tayo. Mamumuhay tayong Kristiyano na naman daw. Diba? But, what is the symbol of our breaking of the bread? This morning, it was His delight to give up His life for us. Such and such. No? Kaya nga, sabi ni Peter dun sa Acts 5, di ba? Hindi kayo nagsinungaling sa amin, sa Diyos kayo nagsinungaling. It was a choice nung mag-asawa. Di ba? Pwede namang sabihin nila, ito lang po gusto naming ibigay. Mabuti pa yung yung mayamang yung tax collector, di ba? Sabi niya, talino niya, di ba? Si Zacchaeus. Di ba? Zacchaeus, halika, punta ako sa bahay mo ngayon, ililigtas ko kayo, mag-anak. Di ba? Sabi ni Lord. So, andun na, takbo siya, baba siya sa puno, kasi pandakekok siya, di ba? Takbo siya. And then, anong nangyari? Sabi niya, Lord, dahil pinatawad mo ako, ibabalik ko ang kalahati sa mga niloko ko. Biruin mo, ang galing, oh. Hindi naman din-require ni Lord yung ibalik mo lahat, eh. Ang tinitingnan ni Lord, totoo ba yung puso mo? Yung choice mo na gawin para sa Panginoon. And I have imparted that word delight. Kasi yung word study, mahalaga yan, eh. No? Para ma-re-emphasize yung pala yung meaning noon, the root word, etc., adjective, etc. But no, I don't go for that anymore. Sa akin lang, I would like to encourage you all po, lalo na yung mga nakakapanood sa amin sa YouTube channel. God bless you all po for today, that you have joined us. I hope, spiritually, nadagdagan po namin kayo. Napaalalahanan po namin kayo. Kung kayo nagsasaliksik, naghahanap ng mga katotohanan pa po. You have us. You have our YouTube address there. And ano po, feel free. You have our FB. Feel free po. I'm on call 24/7. More than a doctor. I'm on call po, 24/7. And it's my delight to serve the Lord. It's my delight. Kaya kahit ano pong aking katatayuan ngayon, higher level na, highest hardest na. Before we partake of this, alam nyo, yung kinawiwilihan naming apo, I would like to really use her as the last illustration ni Pastor. Diba? She's learning now, 1 year and 8 months. Last, di ba? November 28. Di ba? Nag-post nga Sister Michelle. She's learning words, ang dami. And nakakatuwa, even actions. Kita nyo yung creation of God. I do not know kung nakakapanood kayo ng isang magandang parang movie, may part 2 siya ngayon, yung nade-develop yung mga emotions ng bata. Di ba? Yung joy, yung gano'n, yung anger niya, yung gano'n. Di ba? Mayroong movie yun ngayon. Di ba? Wala naman siguro, hindi ko para i-promote yun. Basta, Tagalogin ko na lang din. Sa loob at sa labas. Panoodin niya. Panoodin niya lang. Sa loob at sa labas. Panoodin niya na lang. Tinagalog ko na lang po. Sa loob at sa labas. Now here, sasabihin ng apo ko, kakatuwa eh. Bubuksan niya yung under ng kitchen namin, di ba? Or anything. Basta yung word na delight is pleasant. Anything that is unpleasant sa kanya, yan. Gamitin ko yung pinag-usapan namin kahapon. Obnoxious yun, ha, kapatid? Obnoxious. Unpleasant,
ang meaning ng obnoxious is unpleasant. Sabihin natin, extremely unpleasant. So any na naaamoy niya, gaganon siya. Action niya yun. Meaning bad smell. Bad smell. Yung ganon, yung ganong mga concept ng bata. And may isa pa siyang, nabanggit ko na last night sa mga workers dito, yung idea ng hot. Alam niya na yung hot? Diba? Hot. Pag yung coffee ko, alam niya yung hot yun, hot. Yung cooking ng nona niya, hot. She's learning, no? What is pleasant and what is her delight now. Her delight now is, grabe, guluhin yung bahay namin talaga. Guluhin talaga. Maghapon yun. Kalat yun. Kalat. Dami niyang ginagawang, yun yung kinabibilihan niya ngayon. And meron kaming isang idea na talaga napakahalaga na as of now, ay kinawiwilihan namin siya. No? Lahat ng concept, nagagawa na niya. Yung pa-cute-cute, mga lahat. Praise the Lord. But yung idea na anything na makikita niya na hindi in order, pero siyang gumagawa, siniset up niya yung mga blocks niya, ayos yun. Mga stop toys niya, ayos yun. Pero pag nakakita siya ng something na hindi pleasant sa mata niya, ang word niya, Kaya, pasensya na kayo pag sa Sunday, o baka mamaya nandito yun, maglalaro dito yun. Pag tinuro kayo, ibig sabihin, unpleasant. Ay, no. Unpleasant kayo. Ang ganon. And yung word agreeable, Pastor, saan yung word agreeable na binanggit nyo kanina? That's the term there. If you have a choice that is not agreeable to God, another terminology yun ng word na delight. Pag yung word study nyo pa po, deeper yung meaning. When the Lord used that in Matthew 26:39, He was agreeing with the Father na iaalay niya ang buhay niya para sa atin pong kaligtasan. No? Hindi niya sinasabi lang niya, if it will be, but no, whatsoever, thy will be done. And marami sa Christians ngayon, nakakalungkot, puro ang gusto lang nila sa buhay ay blessing, blessing, blessing. Okay naman yun. Hindi naman natin naalisin yun. But the concept this morning, I am encouraging you, part of our team, wag lang po natin naisin na makakapiling ang Diyos na maghahari sa takdang panahon. But, will it be our delight? Will it be pleasant unto our hearts that, Lord, thank you, di ba? Thank you sa pribilehiyo na mararanasan namin sa takdang panahon. May mga kalungkutan ngayon, pwedeng posible, yung hirap ng buhay. Sasagsag pa. I am defining talaga yung economic effect ng giyera sa Middle East, yung Iran, Israel na yan. Biblical prophecy yan, di ba? Nire-ready na namin kayo, Ezekiel 38. Anything will transpire. Ang last heavenly body sign na binabanggit ng mga prophetical ministry ay March 2025. So meron pa tayong January, February. Sakasakali, no? Enjoyin nyo na yung 3 buwan natin. Parang ibang, di ba pag yung tinataningan na ang isang tao ng buhay niya, Dok, ilang buwan na lang ba ako? Mga 6 na buwan ka na lang.
Ah, anong gagawin mo pag tinaningan ka na, mga 6 na buwan ka na lang? Ha? Oh, see? I hope nakikita niyo yung halaga ng buhay na meron pa tayo. While we await the second coming of the Lord, kasi nandun tayo talaga sa timetable na yun, ha? Yung church age, nandun na tayo eh. Yung doctrine of the church. Salamat nga, di ba? Are you not excited? Are you not pleasant na hindi na tayo sa Old Testament na nag-iintay na sinasabi ni Lord, ito yung mga inaantay ng mga prophets, no? Na mga na makita ako. Yeah? Nandun na tayo. We have the complete set of the Bible, 66 books. We have the guidance of the Holy Ghost. Huh? And I hope, for one, I would boast of the Lord. Kayo na mag-assess kay Pastor kung pasado kami ng mga nangangalaga sa inyo. If you see yung buhay na yun ng salita ng Diyos sa buhay namin, today, I stand before you, pagod ako, masama pakiramdam ko for the past 2 days. But I delight to serve my God. I delight to stand here today to, sabi ni Brother Danny doon sa verse 10, to preach righteousness in this assembly. I do not delight this morning na mamulitika. I do not delight this morning mamera. No? I delight to preach righteousness this morning. And totoo po yun sa mga bisita namin. Basta baguhan, tinatakot namin para hindi na bumalik. No? Tinatakot namin, mahigpit kami dito yung mga boyfriend, lolokohin lang kayo niyan. Hindi yan totoo. Ano yung mga yan? Mahalin niyo lang si Lord. Tapos hindi na sila babalik. Higpit doon, higpit. Nandi-DA kami dito, nagtitiwalag kami dito sa ministry ito. Naku, nakamali yata tayo, pinagbigyan natin Sister Rosalie. Mga sample lang yun. We preach righteousness in this ministry. Hindi pa kami dito nangungunsinte ng mga kung ano-ano. And prove His word. Prove His word. Andito po kami to glorify the Lord always. And to delight in His will. I hope this morning, it's a new month ahead. Magiging maabala na naman tayo. Yes, it's okay. Celebration, etc. Okay kami dito we celebrate Christmas holidays. Pero knowing now, kung brethren na kayo, hindi sa 25. Kasi actually, tinerm ko na kayo last week, di ba? Pero yung mga biblical prophecy na magpa-prophesy, ang second coming is doon sa pinali, baka magtapat daw, di ba? Kasi ang totoo daw na idea nila sa Israel, culture, hindi December pinanganak si Lord. Kasi from October to February, taglamig sa Israel. So talagang literally possible, March. So yung first coming March, second coming March ulit, 2025, sakasakali, kung totoo man, salamat Lord, kung totoo, at least tapos na ang mga pangyayari sa mundong ito. Sino pa yung ayaw na dumating si Lord? Ayaw pa nyo? Kasi hindi pa kayo nakakapag-asawa, hindi pa kayo mayaman. Ano pang kawiwilihan ninyo? Ano pang kawiwilihan ninyo? Ha? Andun na tayo sa timetable na yan, mga kapatid. We're declaring the signs of the times sa tamang paggamit, Walang nakakaalam, Acts 1, walang nakakaalam ng time and day, pero yung mga signs ay nandyan na po. So, anong laging encouragement ni Pastor? Enjoy life with God, your family, and kung kaya nyo mag-ministry. Kasi yun yung maraming Christians ngayon hindi nakaka-join ng ministry. Puro trabaho na lang, puro na lang negosyo, puro na lang love life. Hindi sila nakaka-join ng ministry. And I hope
maranasan pa po ng karamihan. So, kasama po ng mga paalala na yon sa inyong lahat, as we now partake, this is the heart ni Pastor this morning. Kasi nga, may pahabol lang na idea si Pastor, yung concept, yung halaga ng panahon. As we partake of the element, ang purpose nito is alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon on the night na iaalay niya ang buhay niya sa kaligtasan nating lahat. Pero hindi na tayo doon eh. Yung cause and effect nun sa ating buhay. No? Kaya nga, ang message, ang mga truth ng Word of God, pansinin niyo kung talagang palabas sa kayo, kung observant kayo. Merong ninanais ang Diyos sa atin, sabi ko sa inyo last Sunday. Ha? And tinitingnan niya tayo, ako ba talaga kinawiwilihan ng iniligtas kong ito? O mas kinawiwilihan pa rin niya yung mga bagay sa mundong ito? No? Kasi kung kinawiwilihan natin siya, sorry po, no, dun sa mga hindi pa nasa ministry, walang mahirap sa schedules para makapaglingkod kayo sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi lahat kayo maging pastor, lahat kayo maging teacher, lahat kayo maging ganito, missionary, no. Pero you can really find time. Yung iba nga, hirap na mag-worship ng Sunday. Di ba? O, kaya thank you for joining us today. O, may 2 po tayong bisita dito, nag-take time. No? And kayong mga nasa tahanan, siyempre, protocol pa rin kami. Rest assured, kaming mga nandito ay fully vaccinated. Ha? Yung mga bisita namin. And meron din yung mga anti-rabies kami lahat dito. Kaya huwag kayong matakot, ha? Baka kasi matakot yung bisita natin, eh. Baka biglang may mga agad sa inyo dyan. Kino-confine namin po yung mga members sa bahay kasi hindi rin kami kasya dito. Until such time, mapapatupad namin yung afternoon service ulit. We're going back din po, adjusting. Please pray for us, kayo pong mga nakakapanood sa amin. And God bless you all po. Our purpose here is not whatever na katulad ng ginagawang ministry. Send us your ganito, send us your... Hindi po. Let us know po, pag may need kayo, kami pa magsisend sa inyo ng blessing. Pag may pangangailangan po kayo. Especially prayers po. Silver and gold, wala po ang ministry namin. Pero si Lord po ang dinadala namin sa iglesyang ito. Sa mga nakakapanood po sa amin, get in touch po. Let us know. Whatever concerns po. Kasama niyo po kami. So, just like the Lord, it was His delight to give His life. Diba? And I hope, is it too burden na tanungin tayo ngayong umaga lahat? Pwede ba natin siyang maging kawilihan na sa buhay natin? Ha? Yes. Nawiwili tayo sa mga gadget, kung ano-ano mga pinapanood, etc. Pinagagawa. It's okay. Part yun eh. Breaker. Kaya si Pastor din, may mga posting ako, nagbe-breaker ako eh, di ba? Pero, when it comes to our spirituality, it should really be our priority, mga anak, mga kapatid. I just hope today, as we start the new month of December, may He be our, yun nga, delight in our hearts. Psalms 37, di ba? 37:4. Ang ganda nung tatlo doon na verses. Verse 3, gusto ko yun eh. Delight in the Lord. Ha? Delight in the Lord. And He will give the desires of your hearts. Huwag tayong magaya kay David. Binigyan ng pribileyo. Huwag tayong magaya kay Ebed-Adan. Binigyan ng pribileyo. Pero it was their choice. And today, the choice is ours. Paano pa natin gagamitin ang mga nalalabing panahon ng ating buhay? Literal na po yun, sinasabi kong yun. The Lord is coming soon.
Wala lang nakakaalam anong araw, anong oras. But the time's up sa Bible, sa mga marurunong talaga mag-aral. We are in that church doctrine age na. All the signs are up, tapos na yung ilang 3 moons na yan, eclipse na yan. Nag-start na ang giyera ng Israel sa Iran. And anytime, hinihintay lang natin, Ezekiel 38 po, no? Pag sumabog na po ang Syria, Iran, lalabas na po ang Antichrist, and ipupulfill na po yung tinatawag na Great Tribulation. I pray, magkakasama tayo, reigning with our Savior and Lord sa takdang panahon. Tayo po yung magsalo. As we partake the elements, yun nga po, with the blood of Jesus, per Matthew 26, napakahalaga po na tumigis para sa atin pong kaligtasan. Sinisimbolo po ng kanyang katawan na inalay. Yeah. And sa inyo po mga tahanan, sige po, kung kumpleto tayo rito, sige. Kapatid, yeah, okay na. So, again, symbolizes lang po the body and blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi nga, per the song, the salvation, the forgiveness of our sins, natamasa na natin yun eh. So bakit, pastor, natin to ginagawa every first Sunday? To remind us sa isang bagong buwan. No? Parang, siguro gamitin nyo rin yung verse 5 na yon ng Psalms 40. Every day when you wake up, kahit maamoy nyo pa lang yung niluluto nung kung sino nagluluto, kape o whatever, diba? Many are the works of the Lord. Panibagong araw, buhay. And until such time, excited na kayo, sabi ng word na delighted, excited na kayo dun sa pagtunog ng trumpeta. Excited na kayo. Aware ba kayo? Minsan nagbibiruan kami nila Brother Danny dun sa aming lugar eh. Taka ako, biglang merong parang tumutunog na sirene eh. Di ba? Sabi ko, hindi yan trumpeta, sirene yan kapatid na, di ba? Aware ba tayo? Anytime. Pag tunog ng trumpeta, kukot up tayo lahat sa ulap, tayong mga totoong nananalig sa Kanya. May paalala lang si Pastor as we partake. Just make sure na wala kayong sin that leads to death. 1 Corinthians 5 po. Rewards are rewards. Sige, mababawasan. Basta make sure lang, wala kayong sin that leads to death. Yun po yung mga mababasa nyo sa Galatians, 1 Corinthians 5, Revelations 21. Sorry po pag hindi kayo nakahingi ng tawad, bago kayo malagutan ng hininga, nasayang po ang inyong kaligtasan. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Ganon din po ang juice. Sabay-sabay po natin inumin. Mga elemento po na nagsisimbolo, buwan-buwan sa ating pananampalataya. Nakatala sa kanyang tagubilin, 1 Corinthians 11, do this whenever to remember what He has done for us. Siguro sa dami na yun na ginagawa niya, ito po ang huwag nating kalimutan. Nag-alay ang Diyos ng kanyang buhay sa ating kaligtasan. Tayo po manalangin. Ama, pagpalain po. Una, ang iyong salita sa aming mga puso. You know my heart, Lord, hindi po maipipilit. Partly of your doctrine. Ikaw mismo, Panginoong Jesucristo, hindi ka namilit sa mga tagasunod mo. You want really, Lord, a heart that delights, Lord, delights in your will. And today, Lord, we commit that as we await your coming, your second coming,
Salamat po sa buhay namin na meron pa kaming lakas, meron pa kaming mga hininga, Lord. Meron pa kami, Lord, na mga kakayanan, na masasabi po na kumaharap pa sa mga katotohanan nang nangyayari na po sa aming kapaligiran. Nandiyan na po lahat ng senyales, magiging cause and effect, Lord. Even anytime, Lord, alam namin, lulusubin na po ng China ang Taiwan per info. So, Lord, transparent po ang rumors of war. So, lahat po nandyan, mga sagsag ng mga lindol, sagsag ng ibang panahon na klema. Lord, we just commit everything. Alam namin as we delight in your will, Lord, you will always give us the desires of our hearts. Pagpalain po ang iyong ministeryo, kabuuan po ng aming mga kapatiran sa iba't ibang lugar, at sa mga nakapanood po at makakapanood pa sa aming YouTube channel. Lord, may their delight also be upon you sa puso nila habang may panahon pa, may pagkakataon pa po. Pagpalain po ang bawat isa in Jesus' name. Amen. 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 And yun nga po, kasama ng aming pagbati sa kabuuan po ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar nga po, ano?